Sa inyo pong palagay, papaano po ba natin mahihikayat ang mga kabataan na mag-enroll ng agrikultura? Siguro, medyo pagdating doon sa pagmalapit na ang pagtatapos, di ba, may mga karabang Ginoong Abuyan, papaano po natin mahihikayat ang mga kabataan ng Mauban na mag-enroll po sa agriculture ng pambayang kolehiyo, gayon man na marami ang negative ang perception tungkol dito? Siguro ang pinakamaganda doon, aliman sa aking tanggapan ay dumalaw sa isang tawag doon, forum, or yung bang pag ang mga bata ay kailangan sabihan ng mga kursong pwede nilang puntahan. Career guidance Yeah, po. oo, kasi pag hindi natin napapaliwanagan ang mga bata ay talagang sa kanilang agriculture ay pasakit. Opo. So mahalaga po, nakita niyo po na may kakulangan din po tayo sa pagbibigay sa kanila ng kaalaman, ng sapat na kaalaman na ang pagkuha po ng agriculture ay malaki at malaki ang mararating o malayo ang mararating. Oo naman ba? Kulang ang ating pagbibigay ng impormasyon. At saka ang isang napakaganda na ako'y may mission kasi doon sa ating sa punong bayan na maglagay ng isang yung pangarap ko pagdating sa Mauban, Ano po yun? Isang greenhouse na kung saan makakakita ng ang mga bata ng naiibang mga gulay nang hindi lang yung inaani sa ordinaryong field. Kasi alam ko naman kayang i-finance. Ano po ba yung greenhouse na yan? Kasi may mga nakikita akong greenhouse pero sa pakiramdam ko sa iyo pong sinasabing greenhouse ay iba po yan sa mga ordinaryong nakikita ko. Ano po yung kaibahan? Makakapag-ani ka ng ng kamatis ay tumitimbang ng kalahating kilo. Aba, napakalaki po. Patapos yung mga bell pepper na kulay yellow, violet. So yan po yung green. mga harvest na nakikita natin karaniwan ay sa Amerika. Yes. Sa ibang kasi bansa. controlled yung temperature. Kaya gusto ko. Okay. And then yung mga bagay na gano'n, kasi pag ang mga bata nakakakita ng naiiba. Kaya sabi, paano kaya ang gano'n? Ano kaya? Para bang mainggan na motivate at nai-inspire po sila. At saka nga yung gulay sa paaralan na isa sa pag-aakit sa mga bata. Maganda po pala yun, Mr. Abuyan. Ngayon po, nais ko pong itanong sa inyo, kasi nasabi po ninyo kanina na namamahagi po kayo ng mga libreng pananim. Paano po ba ninyo nasisiguro na ang mga pananim na inyong ipinamamahagi ay naitatanim at napapakinabangan ng ating mga mamamayan? Okay, remember na ang sabi ko, ang mga magsasaka ang napunta sa ating tanggapan, sa aming tanggapan. Ibig sabihin, hindi namin inaalok sila kung ano yung gusto namin. Sila ang amin tinatanong kung ano ang gusto nila sapagkat yun ang kailangan niyang itanim. Ngayon, kung ako'y maraming mga tekniko at mga nakadetain dito sa aking opisina, o sige, pag napapasyal kayo, pasyalan nyo yung mga gana-gana rin, sino yung nagtanim ng gulay, and then malay nyo, may kaunting tanong sila, pagkakain nyo sagutin, o sige, sagutin nyo. At ang nakikita ko yung kanilang pagpapifeedback sa akin ay maganda naman. So, nagpo-provide din po kayo ng teknolohiya ng tamang mga pagtatanim? Oo naman, importante yun. Hindi bigay ng bigay kalaan ng planting materials without teaching them na ganito ang pamamaraan. Especially yung organic farming ngayon. May mga teknolohiya ngayon na hindi ka na talaga gagamit ng inorganic. Yung mula sa hasang ng isda, mga kung ano, yun ay iulaang at instant fertilizer na. Okay. Alam ko pong kayo po ay talagang model ng isang mabuting agriculturist at nabalitaan ko po na sa inyong mismong bahay ay meron po kayong mga tanim na hindi naman po nakatanim sa mga ordinaryong nakikita nating taniman. So, paano po ninyo ginagawa yun? Naku, alam mo ba, nung panahong ako'y talagang medyo yanong sipag, ang mga gulay ko umakyat ka sa akin third floor para kang nasa third floor po, ha? Yes, nung wala pang bubong yung aking third floor, inaakit ko yung aking mga kapitbahay para lang mag-ani ng gulay. Ay, ano po yun? May plot po ba kayo? Na nasa container. Yung lalagyan ng ubas, nilalagyan ko ng mga organic fertilizer yan, organic soil. Yung pong lalagyan ng ubas, yung parang styrofoam? Yeah, oo, lahat. Nag-aani ako doon ng basta leafy vegetable. So, ibig sabihin po ay ipinakita nyo rin
rin sa mga mamamayan ng Mauban na hindi lang sa mga plot pwedeng maghalamanan. Oo Pwede rin sa naman. mga paso. Oo naman. At Okay. meron akong napakagandang balita. May isang eskwelahan na nag-adapt ito. Talaga Ang po. San Lorenzo, kung sila ay walang area na pagtatanimin na talaga lupa, ang kanilang mga gulay ay nasa plastic at nakakatuwang tingnan. Matutuwa ka. Nakapatong sa kahoy. At siguro padadalhan kita ng kopya nung litrato nila. Naka-video pa nga Napatutuwa ka pag So, ibig sabihin po, Mr. Abuyan, ay hindi po tayo dapat limitahan ng, kasi marami akong naririnig ay hindi po makapagtanim o magkaroon ng halamanan sa kanilang bahay kasi wala silang space. Okay, kasi tamad sila. Pero pag ikay masipag at meron kang idea na makapagtanim ka sa container lahat nga yung ang sa eskwelahan ng Kagse ay uno. Opo. Naku, napakaganda. Sa pa lang, sa entrance nila, ang kanilang tinatamnan ay yung bang dalagyan ng juice ni Congressman, Mayor, I don't know kung, kay Governor David Suarez. Okay. Yung Nutri-Juice nila, Nutri-Juice. doon nakatanim ang mga petsay. Ayan, ang ganda. Ay di talaga po palang nakaka-inspire po ang mga inyong mga programa Ay, oo naman, mga Ian. taniman. So, sige po. Ano pa po ba ang mga iba pa pong mga proyekto ninyo sa inyong tanggapan? Ay, nako, tayo nga ay nakalampas na yung bukod daan sa paghahalaman, may paghahayupan. Ay, okay. nako, yan, ang dami. Namimigay kami ng inahining baboy sa mga mag-asawa ng farmers, RIC member. Para ako yung asawa ay nagbubukid, sila naman yung nag-aalaga ng hayop sa bukid. Ano po ang RIC member? Yan ay yung aking mga Rural Improvement Club. Yun namang 4H ay yung kanilang anak ay ino-organize din ng aming tanggapan upang bigyan din ng iba pang mga proyekto. Kaya ang agriculture sa Mauban ay kumpleto. Mayroong magsasakaya. May ama, may ina, may anak na tinutulungan. Okay, so nabanggit niyo po kanina namimigay kayo ng pananim. Ngayon nagbibigay naman po kayo ng mga hayop. Oo. So ano pong mga hayop yung Ang baboy. Ang programa doon, maraming sistema. Merong isang inahin ibibigay sa'yo, na kapag napaanak mo, ay bibigyan mo lang kami ng 2 anak. Iyon na yung inahin. Aba, maganda po yan. Oo. At meron din naman kaming proyekto ngayon na 5 baboy ang ibibigay sa'yo, yung 4 ay patabain, at yung isa ay paanakin. Amin lahat ang gagawin pagkain noon. Pagkalipas ng 4 na buwan, ibebenta mo na at babayaran mo na ako ng kinuhang mga para sa feeds. Aba. So, ang matitira sa iyo ay yung inahinin na ikaw na may tumubo doon sa 4 na ulo. Ano po ba ang requirement para po ang isang mamamayan ay makakuha ng kanina po ay pag ako po ay gusto ko ng pananim, pupunta lang ako sa tambugapan mo. Paano po yung mga hayop? Paano naman po ang qualification? Ang number 1 qualification doon, interesado ka. Interesado. Dahil hindi namin pwedeng idul-dul o sabihin, huy, halika. Hindi. Number 1 na interesado, sumunod, kailangan mayroon kang kulungan, yun ang iyong equity. And then, kailangan ikaw ay nasa barangay na hindi pinagbabawal ng ating center kasi may batas na gusto ipa-implement na hindi pwede na mag-alaga. So, nasa proper zone. Yeah. Proper zone. Zoning. Zoning, Kailangan ay susunod tayo. At tama naman na kami ilalabas na natin yung pag-aalaga lalo't marami. And then, may isa pa yung pagdating sa fisheries, fisheries. Yeah. Opo, kasi coastal municipality po ang Mauban. Ibig sabihin naman, tayo sa paghahayupan ay yung mga ordinaryong gawain, katulad ng pagbabakuna, anti-rabies, sa mga kalabaw, sa mga, regular yon. Doon naman sa fisheries, namimigay tayo ng mga libreng, tawag doon, itong mga similya ng tilapia. Kasi marami tayo mga inland fish pond na kung saan yung mga backyard fish pond ay sinusupply natin ng magandang similya ng tilapia.
Hindi na po ako nagtataka na kayo ay naging outstanding municipal agriculturist dahil napakarami po pala ng inyong proyekto sa bayan ng Mauban at mukhang ng kagaya po ng sinabi nyo kanina ay kumpleto na. Ano po, mula sa pananim, sa hayupan, sa fisheries ay meron po. Pagpaumanhin po ninyo, kulang na po ang ating oras, napakabilis po ng panahon. Marami pa po pala tayong pwedeng pag-usapan patungkol sa agrikultura. Siguro po kung inyong mamarapatin ay muli po namin kayong iimbitahan para sa iba pang usapin ng agrikultura, lalo na po sa fisheries. Dahil kayo po ay coastal municipality at may mga sinasabi pa po kayo mga tungkol sa tilapia. Ano po bang inyong nais iwan sa ating mga tagapakinig? Ang nais kong ipahayon ay kasi ito'y maririnig kung saan-saan o makikita na nila na kung kayo ay may mga problema tungkol sa agrikultura. Bawat bayan ay mayroong tanggapan ng pambayang pansakahan kumusta talaan kayo roon. Or kontakin ninyo si Mr. Abuya ng Mauban. Ay, salamat po. Okay, so muli po, maraming salamat po, Ginoong Nilo Abuyan. At salamat din po sa ating mga taga-subaybay. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral sa mga ibinahagi sa atin ni Ginoong Abuyan. Gawin po nating totoo sa ating bakuran ang kasabihang kapag may itinanim, may aanihin. Ito po ang inyong kasama tuwing linggo, ganap na 7 ng umaga, Balmira Bueno, nagsasabing, agrikultura, pagtulungan natin.